Philippines has never sent a bad contestant, okay? She's stunning. The white looks so good. Mexico, I think, gave a very strong performance despite all of the drama that was going on surrounding her. I think she looks great. Peru is very much on my radar. She is a great blend, in my opinion, of intentional but very natural and authentic looking as well. Netherlands, I've also not seen a single person talk about, and I think she gave a very strong performance. She looked confident, poised, beautiful. She's not even looking down going down those stairs. Come on. As always, let me know who's standing out to you, and if I left out your favorite, that's okay. You can let me know. There are so many amazing, talented, stunning women here. I just can only pick so many in a video. มาแล้ว Philippines โลดหวานจริง แล้วพูดตรงๆว่าตัวจริงที่ไปเจอสวยกว่านี้เดินในทีวีตอนนี้อีกพูดตรงว่าตัวจริงชีสวยมากนะเธอแล้วก็แบบนี้แหละแต่ว่าชีสติดมีความหวานความความใดแบบเป็นกล้องดีจังที่ให้นะ So ang inyo pong napanood ay ilan lamang sa mga comment at naging reaksyon ng mga beauty pageant expert dito sa naging performance, looks at image ni Atisa sa katatapos lang na opening ceremony ng Miss Universe 2025 kagabi. So masasabi natin na very elegant, very stunning at very clean yung kanyang looks dito sa opening ceremony. Marami ang talagang namangha at masasabi natin na imposibleng hindi napansin ng Miss Universe organization ang na nag-shine itong si Atisa Manalo, at in fact ay kasama siya sa mga hot picks, sa mga hot list ng iba't ibang mga beauty pageant surveys dito internationally. So in other words mga kapolitika, ay masasabi natin na isa si Atisa sa mga nag-stand out. So ako naman, yung maging personal choice ko is yung candidate or pambato ng Colombia na si Vanessa Pulgarin, dahil it reminds me sa kanilang candidate before nung time ni Maxine Medina na si Andrea Tovar. So merong similarities itong looks ni Vanessa doon kay Andrea Tovar. So malakas itong si Colombia. At yung Miss Universe Latina nila, kasi di ba nagkaroon sila nga ng ibang segment dito sa Miss Universe, which is itong Miss Universe Latina, and in fairness ay isa sa mga nag-stand out doon for me is yung Miss Universe Latina dito sa opening ceremony. So yung pangatlo ko mga kapolitika is si Costa Rica. So binabantayan ko rin itong pambato ng Costa Rica kasi, at aside sa ganda nitong pambato ng Costa Rica, ay magaling rin ito sa hosting. Kasi napanood ko one time nung doon sa MUT na page ay pinahost ito doon, and then magaling rin yung comm skills niya. So isa ito sa mga binabantayan ko na candidate. But anyway, aside dito sa mga nabanggit ko na tatlong Latinas, pero sa tingin ko mga kapolitika, itong edisyon ng Miss Universe 2025 ay full of surprises, kasi merong mga bansa na hindi sila kilala pagdating sa pageant, hindi sila matatawag na powerhouse, wala silang sash factor. Ay sa tingin ko merong mga manggugulat na mga contestant dito na mapapasok sa top 30, mapapasok sa top 10, kasi it depends doon sa mata ng mga judges at kung sino yung sa tingin nila sa kanila ay pasok sa kanilang criteria. Kasi wala ngang, hindi nga kasali doon sa ano, 'di ba, sa criteria nila yung behavior or yung attitude. So basta magpasikat ka lang talaga doon sa swimsuit, sa evening gown, sa interview, at yung national costume. So yun daw ang maging basis nila. So hindi ko alam kung ano ang maging setup dito, kasi hindi naman nabanggit yung behavior, yung popularity, yung fame, hindi daw nabanggit. So abangan na lang po natin mga kapolitika. Basta ang atin ay we are all out ang ating support dito kay Atisa Manalo. So ang sabi nga dito ng Pageant Avenue, basta ibaba ang expectations guys. Alam natin na kaya ng Philippines manalo, pero iba talaga lumaro itong JKN Legacy Era. So mahalaga makapasok tayo sa top 10 and top 5. Kapag manalo, bonus na lang. Basta nandyan ang Telemundo at si Raul at Halu, hindi madali ang laban. But please pray for Atisa at tuloy lang ang suporta. So na-appreciate ko itong message ng Pageant Avenue. So i-lessen natin yung expectation natin, kasi mas maganda yung lesser yung ating expectation and then nanalo si Atisa. Kung ikukumpara pag malaki yung ating expectation pero
natalo siya. So medyo masakit yun. So siguro ay control natin yung ating sarili na yung hope natin, kumbaga yung expectation natin is hindi tayong masaktan in the end. Okay? So yun ang ating update ngayon dito sa mga ganap ni Atisa at yung reaksyon ng mga international beauty pageant expert. So kung kayo po ang tatanungin mga kapolitika, sino sa tingin nyo ang mga bansa na nag-stand out dito sa Miss Universe opening ceremony? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.